Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nagsisimula ang kwento, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, ang simpleng panonood mo ngayon ang maging simula ng magandang balita sa buhay mo. Sa bayan ng San Esteban, may isang matandang babae na kilala ng lahat, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa sipag at kabutihang hindi nauubos kahit paulit-ulit siyang sinusubok ng buhay. Ang pangalan niya ay Nerissa Luwalhati. Sa murang edad, natutunan na niyang ang mundo ay hindi patas para sa mga mahihirap. Anak siya ng magsasakang namatay sa sakit at ng labanderang nagtiis hanggang sa huling hininga para lamang mapakain ng pamilya. Kaya nang magkaroon siya ng sariling anak, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang maranasan ng anak niya ang kaparehong hirap na kanyang pinagdaanan. Ang anak niyang si Dacian Luwalhati ang naging sentro ng kanyang mundo. Noong bata pa si Dacian, payat ito, sakitin at madalas umiiyak kapag walang bagong lapis o malinis na uniforme sa eskwelahan. Ngulit hindi kailanman pinadama ni Nerissa na wala silang pera. Kapag may school project si Dacian, kahit kailangan niyang mangutang sa tindahan ni Aling Viorica, ginagawa niya. Kapag may bayarin sa paaralan, kahit 3 gabi siyang walang tulog sa pananahi ng uniforme ng mga estudyante, kinakaya niya. "Ma, bakit luma lagi ang tsinelas mo?" Minsang tanong ni Dacian habang nakaupo sila sa maliit na papag sa kanilang bahay na yari ng kahoy at yero. Ngumiti si Nerissa. Itinago ang punit sa gilid ng tsinelas gamit ang laya-laya ng saya at hinaplos ang buhok ng anak. "Hindi pa naman sira, anak, mas kailangan mo ng bagong sapatos para sa exam mo bukas." "Pero ikaw, ma." "Ako?" Mahinang tawa niya. "Sanay na ang paa ko sa lupa. Ikaw ang dapat masanay sa magandang daan." Hindi alam ni Dacian noon na ang bagong sapatos na isinuot niya kinabukasan ay kapalit ng ilang araw na hindi pagkain ng maayos ng kanyang ina. Hindi rin niya alam na ang perang ibinayad sa kanyang field trip ay dapat sana'y pambili ng gamot ni Nerissa sa matagal na niyang pananakit ng dibdib. Para kay Nerissa, walang sakripisyong mabigat kapag anak ang dahilan. Ngunit dumating ang gabing magbabago sa kanilang tahimik na buhay. Isang malakas nga bagyo ang humagupit sa San Esteban. Habang nagsasara si Nerissa ng maliit niyang pwesto ng kakanin sa terminal, may narinig siyang mahina at putol-putol na iyak mula sa ilalim ng sirang waiting shed. Akala niya noong una ay kuting o aso. Ngunit nang lapitan niya, nakita niya ang isang batang lalaki na basang-basa, mangininig at yakap ang isang lumang plastic bag na walang laman kundi punit na kamiseta. "Bata, nasaan ang nanay mo?" tanong ni Nerissa habang inilalapit ang payong. Hindi sumagot ang bata. Nakatingin lamang ito sa kanya na parang takot sa lahat ng tao. "Anong pangalan mo?" Matagal bago ito bumulong. "Tavon po." "Tavon?" Inulit ni Nerissa. "Ilang taon ka na?" "Hindi ko po alam." May kung anong kumirot sa dibdib ni Nerissa. Dinala niya ang bata sa tindahan, pinainom ng mainit na salabat at pinakain ng natirang puto. Ganong gabing iyon, kahit alam niyang halos wala na silang makain kinabukasan, hindi niya nagawang iwan si Tavon sa terminal. Pag-uwi niya, nadatnan niyang si Dacian na nakasimangot. "Ma, sino siya?" tanong ng batang Dacian habang nakatingin kay Tavon mula ulo hanggang paa. "Isang batang kailangan ng matutulugan ngayong gabi." "Dito siya matutulog?" "Ngayong gabi lang muna," mahinang sabi ni Nerissa. Ngumit sa puso niya, alam niyang hindi lang isang gabi ang ibibigay niya. Mula noon, naging bahagi ng bahay si Tavon. Noong una, tahimik lang siya sa sulok, kumakain lamang kapag sinasabihan. Takot humawak ng laruan ni Dacian, takot magsalita ng malakas. Ngunit sa tibinasi ni Nerissa, unti-unti siyang natutong ngumiti. "Nanay," isang araw ay mahinang tawag niya habang tinutulungan si Nerissa magbalot ng suman. Latigilan si Nerissa. Nangingilid ang luha niya, ngunit ngumiti siya. "Ano yun, anak?" Sa salitang iyon, tila nagkaroon ng panibagong init ang kanilang maliit na bahay. Ngunit hindi ganun ang naramdaman ni Dacian. Habang lumalaki silang dalawa, unti-unti niyang naramdaman na may kahati siya. Kahati sa pagkain, kahati sa atensyon, kahati sa haplos ng ina. Kapag may bagong damit si Tavon mula sa pinaglumaan ni Dacian, naiinis siya. Kapag pinupuri ni Nerissa si Tavon dahil tumulong sa pagtitinda, sumasama ang loob niya. "Ma, bakit lagi mo siyang pinapansin?" "Anak, pareho kayong mahal. Pero hindi mo namang siya tunay na anak." Napahinto si Nerissa sa pagtatahi. Tumingin siya kay Dacian ng malungkot.
Hindi dugo ang sukatan ng pagmamahal, Daishan. Kung may batang gutom at walang matakbuhan, hindi ba dapat buksan natin ang pinto? Hindi sumagot si Daishan, ngulit sa murang puso niya, may inggit nang nagsimulang tumubo. Sa eskwelahan, mas lumaki ang agwat ng dalawa. Si Daishan ay matalino at palabida. Gusto niyang siya ang laging nauuna, laging pinupuri, laging kinikilala. Si Tavon naman ay tahimik, ngunit masipag. Kapag may libreng oras, tumutulong siya kay Nerissa sa pwesto. Kapag gabi, nag-aaral siya gamit ang lumang libro ni Daishan. Hindi siya humihingi ng marami. Kapag may natitirang pagkain, doon lang siya kukuha. Kapag may bagong gamit si Daishan, masaya na siyang makita ito. Doon nakilala ni Daishan si Veridiana Salcedo, anak ng mayamang negosyanteng si Roldan Salcedo. Maganda si Veridiana, makinis magsalita at sanay makuha ang lahat ng gusto. Mula pagkabata, alam na niyang gamitin ang kahinaan ng tao. Napansin niya agad ang hiya ni Daishan sa kanilang kahirapan. "Daishan, bakit hindi ka nagpapahatid sa nanay mo sa school?" Tanong niya minsan habang nasa high school sila. Irap ni Daishan, "Busy siya." "Busy sa pagtitinda ng kakanin?" Nakangising sabi ni Veridiana. "Sayang ka, matalino ka pa naman. Pero kung gusto mong yumaman, dapat matuto kang limayo sa mga bagay na humihila sa iyo pababa." Hindi agad sumagot si Daishan, pero tumatak iyon sa isip niya. "Pati yung ampon ninyo," dagdag pa ni Veridiana. "Habang buhay mo bang papasanin yan?" "Hindi ko naman siya kapatid." "Then act like it." Mula noon, mas naging malamig si Daishan kay Tavon. Hindi na niya ito pinapahiram ng libro. Kapag may bisita, pinapapasok niya ito sa kusina. Kapag tinatawag siyang kuya ni Tavon, hindi siya sumasagot. Isang gabi, nadatnan ni Nerissa si Tavon sa labas, nakaupo sa tabi ng sampayan. "Anak, bakit nandito ka? Malamig na." "Nanay," mahina niyang sabi, "galit po ba sa akin si Kuya Daishan?" Umupo si Nerissa sa tabi niya. May mga taong nahihirapan kapag akala nila nababawasan ng pagmamahal na natatanggap nila. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka karapat-dapat mahalin. "Kung aalis po ako balang araw, gagaan po ba ang buhay ninyo?" Napaluha si Nerissa. Hinawakan niya ang pisngi ng bata. "Huwag mong sabihin yan, anak. Hindi ka pabigat sa akin, Tavon. Isa kang biyaya." Lumipas ang mga taon, nakatapos si Daishan ng koledyo sa tulong ng walang katapusang pagtitipid ni Nerissa. Ibinenta ni Nerissa ang maliit na lupang minana niya sa kanilang mga magulang para maipangbayad sa huling taon ng pag-aaral ni Daishan at sa unang puhunan nito sa negosyo. Hindi niya sinabi kay Daishan na iyon na ang pinakahuling ari-arian na maaay niyang sandalan. Ang mahalaga sa kanya, makapagsimula ang anak. "Ma, kapag yumaman ako, hindi ka na magtatahi," pangako ni Daishan noong araw ng graduation niya. Ngumiti si Nerissa habang pinupunasan ng luha. "Hindi ko kailangan ng yaman, anak. Ang gusto ko lang, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling." Ngulit may mga pangakong madaling sabihin kapag mahirap pa ang tao at madaling kalimutan kapag nakahawak na sa pera. Sa tulong ng pamilya Salcedo, nakapagtayo si Daishan ng construction supply business. Napangasawahan niya si Veridiana. Unti-unti silang yumaman. Nagsimula sa maliit na opisina, lumipat sa mas malaking warehouse, hanggang sa makapagpatayo ng malaking mansyon sa gilid ng bayan. Sa bawat pag-angat ni Daishan, unti-unti namang lumalayo ang loob niya kay Nerissa. Kapag dinadalaw siya ni Nerissa sa opisina, pinapaupo siya sa likod. "Ma, huwag ka munang lulapit kapag may kliyente ako," bulong ni Daishan minsan. "Anak, nagdala lang ako ng paborito mong bibingka. Pakiiwan na lang sa guard." Napatango na lang si Nerissa.
Hindi siya nagalit. Inisip niyang baka pagod lang ang anak, baka abala lang, baka nahihiya lang dahil marami ng responsibilidad. Laging may dahilan ng puso ng ina para ipagtanggol ang anak na nananakit sa kanya. Samantala, si Tavon ay tahimik na umalis sa kanilang bahay nang maramdaman niyang nagiging sanhi sila ng tensyon. Hindi siya nagpaalam ng magarbo. Isang umaga, iniliwanan niya lamang isang sulat sa mesa. "Nanay, hindi po ako aalis dahil hindi ko kayo mahal. Aalis po ako dahil ayokong maging sanhi ng samaan ninyo kay Kuya Daishan. Pangako, babalik ako kapag kaya ko na kayong alagaan." Nang nabasa iyon ni Nerissa, matagal siyang umiyak sa tabi ng bintana. Hinanap niya si Tavon sa terminal, sa palengke, sa simbahan, ngulit hindi na niya ito nakita. Hindi niya alam na nagsimula si Tavon bilang helper sa talyer ni Mang Sisenando Batara, isang matandang inhenyero na dating kontraktor. Nakita ni Mang Sisenando ang sipag at talino ni Tavon. Pinag-aral niya ito sa gabi, tinuruan ng basic construction, paghawak ng tauhan, pagbasa ng plano, at pakikipag-usap sa mga kliyente. Si Tavon naman ay hindi nagsayang ng pagkakataon. Nagtrabaho siya sa umaga, nag-aral sa gabi, at sa bawat kinikita, may kaunti siyang itinatabi para sa araw na muli niyang makikita si Nerissa. Sa kabilang banda, lalong bumigat ang buhay ni Nerissa. Nang mamatay ang ilang dati niyang suki at magsara ang palengke dahil sa bagong mall, humina ang kita niya. Ang dati niyang bahay ay unti-unting nasira, tulo ang bubong kapag umuulan, umaalog ang sahig kapag malakas ang hangin. Ngumit kahit ganon, hindi siya nanghingi kay Dakshan. Isang araw, dumating si Dakshan kasama ang dalawang lalaking nakabarong at may dalang papeles. "Ma, kailangan mo lang pirmahan ito," sabi niya. "Ano ito, anak?" "Tax record lang ng lumang bahay para maayos ang titulo. Ako na bahala sa lahat." Tinignan ni Nerissa ang dokumento. Malabo na ang mata niya. Hindi niya maintindihan ang legal na salita. "Sigurado ka, anak?" Medyo nainis si Dakshan. "Ma, kailan ba kita niloko?" Napakagatlabi si Nerissa. Dahil anak niya ang kaharap, pumirma siya. Hindi niya alam na sa pirmang iyon, tuluyan nang nailipat sa pangalan ni Dakshan ang huling tahanan na natitira sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang tauhan ni Veridiana sa bahay ni Nerissa. Sinabi nilang kailangan na siyang umalis dahil ididemolish ang lumang bahay para gawing extension property ng negosyo. Nang pumunta siya kay Dakshan para magtanong, sinabi nitong pansamantala lang daw yon. "Ma, sa mansyon ka muna. Maipapaayos kaming kwarto para sa'yo." "Talaga, anak?" Halos lumiwanag ang mukha ni Nerissa. "Akala ko nakalimutan mo na ako." Napailing si Dakshan. "Huwag ka namang madrama." Kaya inayos ni Nerissa ang kaunting gamit niya. Ilang lumang damit, rosaryo ng kanyang ina, litrato ni Dakshan noong graduation, at ang munting kahon may lumang sulat ni Tavon. Sa kanyang puso, may munting pag-asa na baka sa wakas ay magkakaroon na ulit siya ng lugar sa buhay ng anak. Pero pagdating niya sa mansyon, hindi siya pinatuloy sa loob. Sa halip, sinalubong siya ni Maritesa, ang kusinera, na may lungkot sa mga mata. "Nanay Nerissa po ma kayo?" "Oo, Hija. Nandyan ba si Dakshan?" Nag-alanganin si Maritesa. "Nasa meeting po sila ni Ma'am Veridiana. Pinapahintay po muna kayo sa likod." Sa likod ng mansyon, nakita ni Nerissa ang maliit na bodega malapit sa laundry area. Doon siya pinaupo. Dumaan si Obleo, ang matandang hardinero, at binigyan siya ng tubig. "Pasensya na po, Nay," sabi nito. "Bawal daw po kayong pumasok sa main house hanggat walang utos." Napangiting ng mapait si Nerissa. "Bahay naman ng anak ko ito. Baka abala lang sila." Ngulit lumipas ang gabi, walang Dakshan na dumating. Isang batang kasambahay na nagngangalang Sashi ang palihim na nag-abot sa kanya ng kumota. "Nay, dito na po muna kayo matulog. Mainit po sa loob ng bodega, pero mas mabuti kaysa sa labas." Tinignan ni Nerissa ang malaking mansyon na maliwanag, maingay at puno ng tawanan. Sa loob, may handaan, may musika, may mga taong nakasuot na mamahaling damit. Sa labas, naroon siya, ina ng may-ari, nakaupo sa kahoy na bangki, yakap ang lumang bag.
Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, mas malalim pa ang sugat na bubuksan ng sariling anak. Ngunit sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa ilaw ng mansyon, mahina niyang ibinulong ang pangalan ng dalawang anak na minahal niya sa magkaibang paraan. Dakshan! Tavon! Nasaan na kaya kayo? At sa malayong bahagi ng siyudad, habang hawak ni Tavon ang plano ng isang bagong redevelopment project, bigla niyang nakita sa lumang pitaka ang kupas na litrato nila ni Nerissa noong bata pa siya. Hindi niya alam kung bakit, pero kinabahan ang dibdib niya na parang may tinig na tumatawag mula sa nakaraan. "Nanay!" bulong niya. "Babalik ako! Pangako! Babalik ako!" Kinabukasan, habang unti-unting sumisikat ang araw sa San Esteban, gising na si Nerissa sa likod ng mansyon. Hindi naman talaga siya nakatulog ng maayos sa bodega. Mabigat ang amoy ng sabon panlaba, dalikabok, at mga lumang kahon pinagpatong-patong sa gilid ng kahon. Kapag humihihip ang hangin, kinakalampag ang yero sa bubong, at sa bawat kaluskos ay napapabalikwas siya dahil pakiramdam niya ay isa na namang siyang batang iniiwan sa dilim. Maaga pa lang ay bumangon siya, inayos ang manipis na kumota na ibinigay ni Sashi at initupi ang lumang bestida na ginamit niyang unan. Hindi siya sanay na may ginugulo sa bahay ng iba kahit sariling anak niya ang may-ari ng mansyon. Bago lumabas, hinaplos niya ang maliit na rosaryo na dala pa niya sa kanyang ina. "Panginoon," Mahinang bulong niya. "Bigyan mo po ako ng lakas na huwag magalit. Anak ko pa rin siya." Paglabas niya, nadatna niya si Sashi na nagwawalis sa may laundry area. Bata pa ito, 18 o 19 lang marahil. Payat, morena, at may mga matang sanay umiwas sa sigaw ng amo. "Nay, gising na po kayo?" tanong ni Sashi habang nag-aalangan. "Oo, iha. Salamat sa kumot kagabi. Naistorbo kita." "Hindi po. Ako nga po dapat ang humingi ng pasensya. Hindi ko po kayo naipasok sa loob." Ngumiti si Nerissa, ngulit may lungkot sa gilid ng labi. "Hindi ikaw ang dapat magpasensya. Trabaho mo lang ang sinusunod mo." Lumapit si Maritesa mula sa kusina, bitbit ang maliit na tasang kape at pandesal. Mabigat ang mukha nito, halatang hindi komportable sa pinapagawa sa kanila. "Nay Nerissa," sabi niya, "kumain po muna kayo. Baka abutin na naman kayo ng tanghali nang walang laman ng tiyan." "Ay, wag na iha. Baka mapagalitan kayo." "Mas mapapagalitan po yata ako ng konsyensya ko kung hahayaan ko kayong magutom." Napatingin si Nerissa sa kanya. Sa gitna ng palamig na pagtrato ng sariling anak, may mga taong hindi niya kadugo, ngunit marunong makaramdam. Tinandap niya ang pandesal at marahang kumakit. Simple lang iyon, pero para sa matandang buong gabing hindi alam kung saan siya lulugar, parang malaking biyaya na rin. Sa loob ng mansyon, abala ang lahat. Puno ng bulaklak ang receiving area. May mahabang mesa na nilalagyan ng mamahaling plato at may mga tauhang nag-aayos ng ilaw sa hardin. Magkakaroon pala ng charity dinner sina Deshan at Veridiana para sa mga negosyante at opisyal ng bayan. Ang tema ng programa ay Tahanan para sa Walang Tahanan, isang proyektong ipagmamalaki ni Veridiana sa harap ng mga kamera. Habang naririnig iyon ni Nerissa mula sa likod, napahawak siya sa sariling dibdib. Hindi niya mapigilang maisip na ang anak niyang may charity para sa walang tahanan ay hindi man lang siya mapatulog ng maayos sa loob ng sariling bahay. Bandang 10:00 ng umaga, dumaan si Obleo, ang matandang hardinero, dala ang hose at gunting para sa halaman. Matagal siyang tumingin kay Nerissa bago mahinang nagsalita. "Nay, kung gusto ninyo, may maliit akong upuan sa may garden shed. Mas presko roon kesa dito." "Ay, huwag na, Iblio. Baka mapagalitan ka. Matagal na po akong pinapapagalitan sa bahay na ito. Sanay na po ako." Ngunit bago pa sila makagalaw, narinig nila ang matinis na boses ni Veridiana. "Oblio, bakit ka nakikipagkwentuhan dyan? Hindi ba sinabi kong ayusin ang orchid sa harap? May press mamaya." Biglang tumuwid si Oblio. "Opo, ma'am." Tumingin si Veridiana kay Nerissa mula ulo hanggang paa. Suot niyan mamahaling silk robe, may hawak na cellphone at halatang iritado. "Kayo, Nanay Nerissa, dito lang muna kayo sa likod. Huwag kayong pupunta sa main hall. Maraming bisita mamaya at baka malito sila kung sino kayo." Bahagyang kumunot ang noo ni Nerissa. "Veridiana,
Gusto ko lang sanang makausap si Daishan. Anak ko siya. Kahapon pa ako naghihintay. Napangisi si Veridiana ngunit walang init ang mukha niya. Busy ang asawa ko. At sana maintindihan ninyo, hindi lahat ng oras pwedeng basta pasukin ng kahit sino. Kahit sino? Mahinang ngunit nanginginig na tanong ni Narisa. Ako ang nanay mo. Saglit na tahimik si Sashi at Maritesa. Si Oblio naman ay napayuko. Ngulit si Veridiana ay hindi natinag. Sa papel, siguro. Pero sa mundong ginagalawan namin ngayon, may mga bagay na hindi na kailangang ipagsigawan. Parang iyong sampal sa mukha ni Narisa. Ngulit pinili niyang panindigan. Hindi siya sanay makipagsagutan. Buong buhay niyang pinili ang pagtiis kaysa iskandalo. Nang tanghali, sa wakas ay nakita niya si Daishan sa gilid ng mansyon. Nakasuot ito ng crisp white polo at mamahaling relo. May hawak na cellphone at halatang nagmamadali. Daishan, tawag ni Narisa, mahinang ngunit puno ng pag-asang marinig siya. Napahinto ang lalaki. Nang nakita ang ina, bahagya siyang napatingin sa paligid para bang tinitiyak kung may ibang nakakita. Ma, bakit nandito ka sa labas? Dito ako pinatulog kagabi, anak. Napakuripak si Daishan, saka napabuntong hininga na parang siya pa ang napagod. Ma, temporary lang yan. Marami kaming inaasikaso. Akala ko may ipapaayos kang kwarto para sa akin. Meron nga, pero hindi pa ngayon. May event kami. Lumapit si Narisa ng kaunti. Anak, hindi naman ako manggugulo. Gusto ko lang sanang makaupo sa isang sulok. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako dayuhan dito. Sumikip ang panga ni Daishan. Ma, huwag mo na akong pahirapan. Alam mo namang ibang klasing tao ang darating mamaya. Ibang klasing tao? Tanong ni Narisa. Mas mataas ba sila kaysa sa nanay mo? Hindi agad nakasagot si Daishan. Ngulit dumating si Veridiana at mabilis na sumingit. Daishan, please, may media team na sa gate. Ayusin mo ito. Ito? Ulit ni Nerissa, halos hindi makapaniwala. Hinawakan ni Veridiana ang braso ni Dacian. Kapag nakita siya ng investors, magtatanong sila. Kapag nagtanong sila, magkakaproblema tayo. Hindi ngayon. Dahan-dahang ibinaba ni Nerissa ang tingin sa lupa. Sa loob ng maraming taon, ipinagtanggol niya sa sarili si Dacian. Sinabi niyang baka abala lang ito, baka pagod, baka nahihiya lamang dahil sa pressure ng negosyo. Ngunit ngayon, malinaw niyang naririnig ang totoo. Ikinahihiya siya. Kinagabihan, nagliwanag ang buong mansyon na parang palasyo. May mga sasakyang sunod-sunod na dumating. Bumaba roon sina Konsehala Yevanka Moralde, suot ang kumikinang na damit at may tasamang photographer. Sumunod si Dr. Elpidio Cancino, ang pamilyar na doktor ng mga mayayamang pamilya sa San Esteban. Naroon din si Cyril Montejo, ang event host na kilala sa social media dahil sa matamis niyang boses at peking malasakit sa mahihirap. Tonight, malakas na sabi ni Cyril habang nagsisimula ang programa, we celebrate generosity, family values, and compassion. Mula sa likod ng mansyon, narinig ni Nerissa ang palakpakan. Naisip niya ang salitang family values at napangiti ng mapait. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na plato ng pagkaing bigay ni Maritesa. Hindi siya makakain ng maayos dahil parang may nakabara sa lalamunan niya. Bandang 9:00, naglakas loob siyang pumasok sa gilid na pinto. Hindi para gumawa ng esena, kundi para lang makita si Dacian. Gusto niyang makausap ito bago matapos ang gabi. Gusto niyang malaman kung saan talaga siya pupulutin pagkatapos ma-demolish ang lumang bahay. Ngunit pagpasok niya sa hallway, agad siyang nakita ni Veridiana. Anong ginagawa ninyo rito? Singhal nito. Gusto ko lang kausapin ang anak ko. Nasa gitna siya ng programa. Sandali lang hiha. Hindi kayo pwedeng makita rito. Nang mga sandaling iyon, papalapit si Dacian kasama sina Konsehala Yevanka at 2 investor. Napansin niya agad ang ina sa hallway. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hiya at inis. Ma, marining bulong niya. Sabi ko sa iyo sa likod ka muna.
Anak, saan ba talaga ako matutulog mamaya? Hindi ko kaya ang bodega. Mabigat sa dibdib ang alikabok. Napatingin si Konsehala Yevanka kay Nerissa. Dacian, relative mo ba siya? Bago pa makasagot si Dacian, naunahan siya ni Veridiana. Matagal ng helper po ng pamilya. Parang gumuho ang natitirang lakas ni Nerissa. Helper. Iyon na lang pala siya. Tumingin siya kay Dacian, umaasang itatama nito ang sinabi ng asawa. Ngunit umiwas ng tingin ang anak niya. Dacian, basag ang tinig niya. Sabihin mo naman sa kanila kung sino ako. Nanginginig ang kamay ni Dacian. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na masira ang imahe niya. Ma, tama na. Anak, nani mo ako. Doon na sumiklab ang galit ni Dacian. Hindi malakas sa una, pero talim. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka pwedeng basta pumasok dito. May bisita ako. May negosyo akong pinoprotektahan. Negosyo? Halos pabulong na tanong ni Nerissa. Mas mahalaga pa ba iyan kaysa sa akin? Napatingin ang ilang bisita. Napansin ni Dacian iyon. Nakita ni Cyril na tila gustong makisagap ng esena at ni Veridiana na nanlilisik ang mata. Sa taranta, nakita ni Sashi na may hawak na walis sa dulo ng hallway. Kinuha niya iyon. Doon ka matulog sa kwarto ng mga maid. Marining niyang sinabi. Napaatras si Nerissa. Anak, bakit doon? Hindi ba pwedeng kahit maliit na kwarto lang? Kahit sa tabi ng kusina? Dahil doon ang lugar mo ngayon, sigaw ni Dacian. Hinampas niya ang walis sa sahig para takutin siya, ngulit dahil sa lapit nila, tumama ang dulo nito sa braso ni Nerissa. Napasigaw ng mahina ang matanda at napahawak sa kanyang braso. Hindi malalim ang sugat, ngulit mabilis na namula ang balat. Sir, napabulalas si Sashi. Tumahimik ka, sigaw ni Veridiana sa dalaga. Sandaling natahimik ang buong hallway. Si Maritesa, na papasok sana dala ang tray, ay napatigil sa pinto. Si Obleo, na nasa labas ng glass door, ay nakita ang lahat. Kahit ang ilang bisita ay nagbubulungan, ngulit walang lumapit. Sa mundong mayaman ang may hawak ng kapangyarihan, madalas ang awa ay nauuwi sa pananahimik. Tinignan ni Nerissa ang braso niya, saka ang mukha ng anak. Parang gusto niyang magsalita, ngulit walang lumabas sa bibig niya. Sa halit, tumando siya. Sige anak, kung doon mo ako gustong matulog, doon ako matutulog. Hindi niya pinahiya si Dacian sa harap ng lahat. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanumbat, at iyon ang mas lalong bumigat sa dibdib ng ilang nakasaksi. Hinawakan ni Maritesa nang makalayo sila sa hallway. Nay, Diyos ko, ang braso ninyo. Ayos lang ako hiha. Hindi po ayos iyon, nanginginig na sabi ni Sashi habang umiiyak. Kasalanan po kasi iyon, walis ko yun, kung hindi ko hawak. Hinaplos ni Marisa ang ulo ni Sashi. Hindi ikaw ang humampas sa akin anak, huwag mong akuin ang kasalanan ng iba. Dinala nila si Nerissa sa maliit na kwartong tinutulugan ng mga kasambahay. Masikip iyon, may 2 double deck, isang lumang electric fan at kaong pinaglalagyan ng uniform. Ngulit para kay Nerissa, hindi ang sikip ang masakit. Ang masakit ay ang malaman na sa lawak ng mansyon ng anak niya, wala palang puwang ang ina. Umupo siya sa gilid ng kama. Kinuha niya mula sa bayong ang natitirang kakanin at inabot kina Sashi at Maritesa. Kumain kayo, baka hindi pa kayo naghahapunan. Nay, kayo dapat ang kumain, sabi ni Maritesa. Mas sanay akong magpakain kaysa kumain, malungkot na biro ni Nerissa. Hindi na napigilan ni Sashi ang luha. Bakit po kayo ang ganito kabait pero kayo pa ang nasasaktan? Matagal na tumingin si Nerissa sa sahig bago sumagot. Minsan anak, hindi sapat ang kabaitan para mahalin ka pabalik ng taong mahal mo. Pero hindi ibig sabihin noon ay titigil ka ng maging mabuti. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nagpatuloy ang programa na parang walang nangyari. Tumawa ang mga bisita, nag-toast ang mga negosyante at nagbigay ng speech si Dakyan tungkol sa pagtulong sa mahihirap. Naniniwala po ako,
sabi niya sa mikropono, na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano natin pinangangalagaan ang mga walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Mula sa hallway, narinig iyon ni Obleo. Napailing siya, saka tumingin sa madilim na bahagi ng bahay kung saan dinala si Nerissa. Kung marunong nang magsalita ang lupa, baka matagal nang nilunok nito. Gabi na nang makahanap ng pagkakataon si Maritesa. Habang tulog na ang karamihan at abala pa ang staff sa paglilinis, pumasok siya sa maid's room. Nakita niyang nakapikit si Nerissa, ngunit halatang hindi natutulog. Si Sashi ay nakaupo sa tabi niya, pinapaypayan siya. "Nay, may kamag-anak pa ba kayong pwedeng tawagan?" Umiling si Nerissa. "Wala na halos, si Dakyan lang at si Tabon, pero matagal ko nang hindi alam kung nasaan siya." "Tabon?" tanong ni Maritesa. "May numero po ba kayo?" Dahan-dahang kinuha ni Nerissa ang lumang pitaka. Sa loob, may maliit na papel na halos kupas na ang sulat. Ito ang huli niyang numerong iniwan noon, baka hindi na gumagana. Kinuha ni Maritesa ang papel. "Susubukan ko po." Lumabas siya sa likod ng bahay, pumunta sa madilim na bahagi ng hardin at tinawagan ng numero. Una, walang sumasagot. Ikalawa, nagring ng matagal. Sa ikatlong tawag, may lalaking sumagot, mababa ang boses at halatang galing sa antok o trabaho. "Hello?" Napahinga ng malalim si Maritesa. "Si Tabon po ba ito?" "Oo, sino ito?" "Hindi ninyo po ako kilala. Ako po si Maritesa, kusinera sa mansyon ni Dakyan Luwalhati." Tumahimik ang kabilang linya. "Dakyan?" Malamig na ulit ni Tabon. "Bakit?" "May matanda po rito, si Nanay Nerissa. Sabi niya anak ka niya." Sa kabilang linya, tila walang hangin. "Nasaan siya? Anong nangyari?" Napatingin si Maritesa sa liwanag ng mansyon saka sa madilim na maid's room. "Kailangan ninyo po siyang makita. Hindi po maganda ang kalagayan niya rito. Pinatulog siya sa kwarto ng mga maid at kanina, nasaktan po siya." "Nasaktan?" marining na tanong ni Tabon. "Tinamaan po siya ng walis. Si Sir Dakyan po ang may hawak." Mahabang katahimikan ng sumunod. Nang sumalita muli si Tabon, kalmado ang boses niya, ngunit may bigat na parang bakal. "Makinig ka sa akin. Huwag mo siyang pababayaan ngayong gabi. Bukas ng umaga, pupunta ako diyan." "Sir, baka hindi kayo papasukin." "Hindi ako pupunta para humingi ng permiso." Kinabukasan, bago pa tumapos ang almusal sa mansyon, huminto sa labas isang simpleng kulay abong pick-up truck. Hindi ito kasing gara ng mga sasakyang nakaparada sa driveway, ngunit malinis, matibay at may logo sa gilid, Batara Riven Development Group. Bumaba si Tabon. Hindi na siya ang batang basang-basa sa terminal. Matangkad na siya, mauyos man damit, may tahimik na tindig ng taong dumaan sa hirap, ngunit hindi naging mayabang. Kasama niya ang isang lalaking nakaabogadong barong, si Attorney Kaylun Rivas, isang seryosong engineer na may dalang folder, si Engineer Plaridel Onate, at isang babaeng may malumanay na mukha ngunit matibay ang tingin, si Luminara Dizon, isang social worker. "Huwag muna tayong gumawa ng gulo," sabi ni Tabon habang nakatingin sa gate. Pagpasok nila sa compound, hinarang sila ng guard. Ngulit nang ipakita ni Attorney Kaylun ang dokumento at business card ni Tabon, nag-alanganin ito. Hindi pa man sila tuluyang nakakalapit sa main door, nakita na ni Tabon si Nerissa sa likod ng mansion, nakaupo sa lumang bangko. May pasa sa braso, hawak ang rosaryo at tila nakatanaw sa kawalan. Tumigil si Tabon. Sa maraming taon, inakala niyang magiging handa siya kapag muli niyang makikita ang babaeng nagligtas sa kanya. Nguit nang makita niya itong nakaupo sa likod ng sariling anak, parang kasambahay na itinapon, may kung anong nabasag sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Napakingin si Nerissa at ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. "Tabon?" Halos hangin lamang ang boses niya. Lumuhod si Tabon sa harap niya. Hinawakan ang kamay niyang tuyot at naninginig, saka idinikit iyon sa noo niya. "Nanay," sabi niya, pigil ang luha. "Nandito na ako." Hindi agad nakaimik si Nerissa habang nakatingin sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Parang bumalik sa isip niya ang batang minsan niyang nakita sa terminal, basang-basa,
nanginginig, gutom at takot humarap sa mundo. Ngunit ngayon, ang batang iyon ay isa ng lalaking may tindig, may kasama pang mga profesional at may mga matang punun-puno ng pigil na galit at pag-aalala. Hinawakan ni Nerissa ang pisngi ni Tavon. Nanginginig ang mga daliri niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng taon na pinaghiwalay sila. Tavon, anak, mahina niyang sabi, ikaw ba talaga iyan? Tumango si Tavon, pilit pinipigilan ang luha. Ako ito, Nay. Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik. Hindi ka dapat humingi ng tawad, sagot ni Nerissa. Ang mahalaga, buhay ka. Ang mahalaga, nakita ulit kita. Sa likod nila, tahimik na nakatayo sina Attorney Keylon Rivas, Engineer Plaridel Onate at Luminara Dizon. Kahit hindi nila lubos nakilala si Nerissa, ramdam nila sa eksena ang bigat ng matagal na paghihiwalay. Si Maritesa naman ay nakasilip mula sa likod ng kusina, hawak ang basahan sa dibdib. Si Sashi ay umiiyakla sa gilid, habang si Obleo ay nakatingin sa lupa, parang pinipigilan ng sariling emosyon. Lumapit si Luminara kay Nerissa at marahang yumukok. Nanay Nerissa, ako po si Luminara. Kasama po ni Sir Tavon. Social worker po ako. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Maaari po ba naming makita ang braso ninyo? Napatingin si Nerissa sa pasa. Tinakpan niya iyon ng laylayan ng kanyang bestida. Parang nahihiya pa siyang makita ng iba ang sugat na iniwan ng sariling anak. Maliit lang ito, hiha. Maliit man po ang pasa, hindi maliit ang nangyari. Tumayo si Tavon, ngunit hindi niya binitiwan ng kamay ni Nerissa. Sino ang gumawa nito? Hindi agad sumagot si Nerissa. Yumuko siya at bahagyang napapikit. Tavon, huwag tayong gumawa ng gulo. Bahay ito ni Dashan. Baka napahiya lang siya kagabi. Marami raw bisita. Napatitig si Tavon sa kanya. Nanay, hindi kahihiyan ang pagiging ina. Kung may dapat mahiya rito, hindi ikaw yon. Bago pa makasagot si Nerissa, bumukas ang glass door mula sa main house. Lumabas si Veridiana na nakasuot na mamahaling dress robe, may hawak na cellphone at halatang naistorbo sa eksenang hindi niya inaasahan. Sumunod sa kanya si Dashan, nakakunot ang noo at may inis na agad sa muka nang makita si Tavon. Anong nangyayari rito? Matalim na tanong ni Veridiana. Sino ang nagpasok sa inyo? Hindi gumalaw si Tavon, hindi siya gumiyaw, hindi siya nagpakita ng takot. Tumingin lang siyang diretsyo kay Dashan. Matagal na tayong hindi nagkikita, kuya. Napasinghap si Sashi sa salitang iyon. Si Dashan naman ay nanigas sandali bago ngumiti ng malamig. Kuya, ulit niya. Matagal ko nang sinabi sa'yo, Tavon, hindi kita kapatid. Bahagyang kumirot ang mukha ni Nerissa, ngulit hindi nagsalita. Sumagot si Tavon ng mahinahon. Hindi ko ipinunta rito ang pangalan ng pagiging kapatid. Ipinunta ko rito ang karapatan ni nanay. Tumawa si Veridiana, manipis at mananlait. Karapatan? Sa bahay namin? Ang kapal naman yata. Ilang taon kang nawala tapos bigla kang darating na parang tagapagligtas? Lumapit si Attorney Keylon, ay inayos ang salamin at nagsalita sa mahinahong boses. Magandang umaga po. Ako po si Attorney Keylon Rivas, legal counsel ni Mr. Tavon. Narito kami upang tignan ang kalagayan ni Mrs. Nerissa Luwalhati, pati na rin ang ilang legal na concerns tungkol sa ari-ariang ito. Biglang nagbago ang mukha ni Dashan. Legal na concerns? Anong kalokohang ito? Binuksan ni Attorney Keylon ang folder na dala niya. May mga dokumento po kaming nakuha tungkol sa paglipat ng titulo ng dating bahay ni Mrs. Luwalhati, loan documents kung saan ginamit ang pangalan niya, at ilang permits na may kaugnayan sa pagtatayo ng mansyon na ito. Hindi niya pwedeng basta pasukin ang property ko, sigaw ni Dashan. Hindi kami basta pumasok, sagot ni Tavon. Tinawag kami dahil may matandang babae rito na nasaktan at pinatulog sa silid ng mga kasambahay. Namula ang mukha ni Veridiana. Drama lang yan. Minsan talaga ang matatanda, masyadong sensitibo. Inalagaan namin siya rito. Alaga, biglang sabit ni Maritesa mula sa likod. Natakpan na agad ang bibig niya, mulit huli na.
Tumingin si Veridiana kay Maritesa. Maritesa, bumalik ka sa kusina. Ngulit bago pa umatras si Maritesa, tumayo si Sashi, naninginig, ngulit malinaw ang boses. Hindi po siya inalagaan. Kagabi po, pinatulog siya sa kwarto namin at nakita ko po nang tamaan siya ng walis. Sashi! Sigaw ni Veridiana. Napaatras ang dalaga, ngulit hinarap siya ni Luminara at marahang hinawak ang balikat. Huwag kang matakot, nandito kami. Napalingon si Dashan kay Sashi. Alam mo bang pwede kitang tanggalin ngayon din? Sumagot si Tavon. Malamig na ngayon ang boses. Subukan mo at siguraduhin mong handa ka ring ipaliwanag sa labor office kung bakit mo tinatakot ang isang kasambahay na testigo sa pananakit sa matanda. Saglit na natahimik ang paligid, kahit ang mga guard sa gate ay hindi alam kung gagalaw o mananatili. Ramdam nilang ang lalaking dumating sakay ng simpleng pickup ay hindi basta-basta mapapaalis. Akala mo bang natatakot ako sa'yo? Tanong ni Dashan, lumalapit kay Tavon. Kung may narating ka man, tandaan mong pulubi ka lang noong una. Pinakain ka lang ng nanay ko. Nanay natin, sagot ni Tavon. Nanay ko, singhal ni Dashan, hindi iyo. Doon na bumitaw ang luha sa mata ni Nerissa. Hindi dahil ipinaglalaban siya ni Tavon, kundi dahil narinig niya ang anak niyang parang pag-aari ang tingin sa kanya, hindi tao. Nay, mahinang sabi ni Tavon, umupo muna kayo. Hindi ninyo kailangang marinig lahat ng ito. Ngunit umiling si Nerissa. Hindi anak, buong buhay kong iniiwasang marinig ang masakit. Siguro panahon na para harapin ko. Sa puntong iyon, lumapit si Engineer Plaridel Oñate sa harap, dala ang isang makapal na envelope. ENG Plaridel Oñate, sabi, Mr. Dashan Luwalhati, ako po ang structural engineer na kinuha upang suriin ang ilang ulat tungkol sa property na ito. May natanggap kaming impormasyon mula sa dating subcontractor na may ginamit na substandard material sa ilang bahagi ng mansyon, lalo na sa west wing, basement beam at retaining wall malapit sa garden. Paninila, sigaw ni Veridiana. Gawa-gawa ninyo yan para sirain kami. Tahimik na inilabas ni Engineer Plaridel ang mga litrato. Ito ang crack pattern sa likod ng laundry area. Ito ang moisture damage sa basement. Ito naman ang record ng delivery ng steel bars na hindi tugma sa specification sa original plan. Biglang sumingit si Obleo. Sir, matagal ko na pong sinasabi yan kay Sir Dashan. May pader po sa likod na gumagalaw kapag malakas ang ulan, pero pinatahimik po ako. Tinitigan siya ni Dashan. Ikaw din, Obleo? Napalunok ang matanda, ngunit hindi na umatras. Sir, matagal na po akong nagtatanim at nag-aalaga ng bakuran ninyo, pero hindi ko kayang magdilig ng halaman sa tabi ng pader na baka isang araw ay bumagsak sa mga kasambahay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nerissa na hindi lang pala siya ang tahimik na nagdurusa sa bahay na ito. Pati ang mga taong nagtatrabaho rito ay may mga takot na nilulunok araw-araw. Maya-maya, may dumating pang lalaki sa gate. Payat, naka-checkered polo, bit-bit ang lumang leather bag. Nagpakilala siya bilang Nimwel Arandia, dating accountant ng kumpanya ni Dashan. Nang makita siya ni Dashan, halos maputla ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dashan. Sumagot si Nimwel, mahinaom ngunit may bigat sa boses. Ang hindi ko nagawa noon dahil natakot ako, gagawin ko ngayon. Inilabas niya ang ilang photocopy ng ledger at bank records. Ako ang dating accountant ng Luwalhati Salcedo Construction Supply. Tinanggal ako noong tumanggi akong baguhin ang record ng loan application. Ginamit ang pamalan ni Ma'am Nerissa bilang guarantor at co-owner ng collateral kahit hindi malinaw sa kanya ang dokumentong pinirmahan niya. Napahawak si Nerissa sa dibdib. Loan? Anak, ano ito? Hindi makatingin si Dashan sa kanya. Ma, hindi mo naiintindihan ng negosyo. Naiintindihan ko ang pirma ko, sagot ni Nerissa, basag ang tinig. Ang hindi ko maintindihan, bakit ginamit mo ako? Ginawa ko yun para sa pamilya, sigaw ni Dashan. Pamilya? Maharang sabi ni Tavon.
Kung pamilya ang dahilan mo, bakit nasa bodega ang nanay mo habang nasa loob ang mga bisita mo? Walang nakasagot, kahit si Veridiana ay napasinghap, ngunit hindi nakapagsalita agad. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil kay Tavon, kundi dahil alam niyang unti-unti nang lumalabas ang mga bahong matagal nilang itinago sa makintab na marmol ng mansyon. Pumasok si Konsehala Ivanka mula sa main hall, halatang naistorbo sa ingay. Ano ba itong kaguluhan? Dashan, may bisita ka pa sa loob, huwag niyong itong palakihin. Tumingin si Tavon kay Ivanka. Konsehala, mabuti at nandito kayo. Kailangan naming malaman kung paano naaprobahan ng ilang permits ng property na ito kung may unresolved structural concerns pala. Napatigil si Ivanka. Hindi ko hawak ang permits. Pero kayo ang nag-endorse ng project sa council record, dagdag ni Attorney Kaylun habang ipinapakita ang kopya ng isang dokumento. Napaatras ng kaunti ang konsehala. I don't remember that. May iwan yan sa investigasyon, malamig na sagot ng abogado. Doon nagsimulang magbulbulan ng mga tao. Ang charity dinner na dapat magpakita ng kabutihan ni Dashan at Veridiana ay nauwi sa esenang unti-unting bumubunyag sa pang-aabuso, panlalinlang at pagkapabaya. Ngumit sa gitna ng lahat, si Nerissa ang pinakamastahimik. Nakaupo siya sa bangko, yakap ang lumang bag, habang nakatingin kay Dashan na parang hinahanap ang batang minsang binilhan niya ng sapatos kahit siya mismo ay nakayapa. Lumapit si Luminara sa kanya. Nanay, gusto po ba ninyong magpahinga muna? Maaari po namin kayong dalhin sa klinik. Umiling si Nerissa. Hindi ko alam kung bakit, Hidja, pero mas masakit ang dibdib ko kaysa braso. Dahil hindi lang katawan ang nasaktan, sagot ni Luminara. Tumingin si Nerissa kay Daishan. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Sinadya mo ba akong lokohin sa papeles? Hindi agad sumagot si Daishan. Sa loob ng ilang segundo, tila may laban sa kanyang muka. Ang dating batang nangangako sa ina at ang lalaking natutong ikahiya ang pinagmulan. Mungit na naig ang pride. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para makarating dito, sabi niya. Hindi mo alam kung gaano kahirap makipagsabayan sa mga taong ipinanganak na may pera. Napapikit si Nerissa. Kaya ninakawan mo ako ng bahay? Hindi kita ninakaw. Ginamit ko lang ang hindi mo naman nakayang palaguin. Parang may dumaan na malamig na hangin sa paligid. Pati si Tavon ay napahigpit ang kamao. Ngunit hindi siya sumugod. Hindi niya gustong gawing suntukan ng araw na ito. Gusto niyang makita ng lahat ang katotohanang hindi na kailangan pang palakihin. Narinig ninyo? Tanong ni Tavon kay Attorney Kaylun. Tumanggo ang abogado. Malinaw. Doon nagsalita si Nerissa sa boses na mahina, mulit malinaw. Daishan, hindi ko kailanman hiniling na yumaman ka para ako ang yurakan mo. Pinag-aral kita dahil gusto kong makita kang tumindig, hindi para matutong tumapak ng tabo. Sandaling bumaba ang tingin ni Daishan, ngulit agad ding tumigas ang mukha niya. Kung tapos na ang drama ninyo, umalis na kayo. We will deal with this legally. Good. Sagot ni Attorney Kaylun, dahil legal din ang susunod naming gagawin. Inabot niya kay Daishan ng isang formal na notice. Kasabay nito, naglabas si Engineer Plaridel ng preliminary safety report. Base sa initial findings, irerekomenda namin ang immediate inspection ng local building office. Kapag nakumpirma ang panganib sa structural integrity, maaaring ipasara pang samantala ang property hanggang matapos ang full assessment. Hindi niyo maipapasara ang mansyon ko, sigaw ni Daishan. Hindi kami ang magsasara. Ang batas ang magsasara kung delikado ito. Sa malayo, narinig ang pagdating ng isa pang sasakyan. Isang puting van na may marka ng Municipal Engineering Office ay huminto sa gate. Kasunod nito ang 2 tauhan ng barangay at isang representative mula sa Office of Social Welfare. Napalingon si Veridiana kay Daishan, halatang hindi makapaniwala. Tinawagan mo sila? Pabulong niyang tanong. Hindi sumagot si Tavon. Si Luminara ang nagsalita. Kapag may report ng elder neglect at unsafe living condition, kailangan pong dumaan sa tamang proseso. Doon unang nakita ni Nerissa na ang pagdating ni Tavon ay hindi simpleng bugso ng galit.
Pinaghandaan niya ito, hindi para maghiganti ng walang basehan, kung hindi para makita na may paraan palang lumaban ng hindi sumisigaw, hindi nananakit at hindi nagsisinungaling. Habang nagsisimulang mag-inspect ang mga opisyal sa likod ng mansyon, tumayo si Nerissa. Lumapit siya kay Tavon at hinawakan ang braso nito. "Anak, ayaw kong makulong si Dacian kung kaya pang maayos." Tumingin si Tavon sa kanya, puno ng unawa, ngunit matatag. "Nanay, hindi ikaw ang magpapakulong sa kanya. Ang mga ginawa niya ang hahabulin sa kanya. Pero hindi ko hahayaan na ikaw ang magbayad sa kasalanan niya." Pumipik si Nerissa. Luha ang gumulong sa kanyang pisngi. "Mahal ko pa rin siya. Alam ko, kaya nga ako ang tatayo sa iyo habang hindi mo pa kayang talikuran siya." Ilang oras ang lumipas. Sinukat ng mga inhenyero ang mga bitak, kinuhanan ng litrato ang basement at hiningan ng dokumento sina Dacian. Habang nangyayari iyon, unti-unting kumalat sa mga tauhan at ilang bisita ang tunay na dahilan ng gulo. Ang mansyon na kagabi ay puno ng ilaw, musika at papuri. Ngayon ay puno ng kaba, bulong-bulong at takot. Bandang hapon, bumalik ang municipal engineer na si Inspector Galeno Viray, dala ang preliminary closure recommendation. "Mr. Loalhati, dahil sa nakitang structural risk sa west wing at retaining wall, kailangan naming maglabas ng temporary closure notice para sa affected areas hanggang hindi naaantay ang full assessment." "Hindi ito pwede. May mga bisita ako. May investors ako." "Mas mahalaga ang buhay kaysa investors," sagot ni Inspector Galeno. Kasabay ng dokumentong iyon, nag-abot si Attorney Kaylon ng panibagong notice tungkol sa dispute sa titulo at fraudulent use of signature. Hindi pa iyon hatol, ngunit sapat iyon para unang mabitak ang peking kahariang itinayo ni Dacian. Napasandal si Veridiana sa pader. Si Konsehana Ivanka ay palihim ng umalis sa gilid, iniiwasang makuna ng kamera. Si Roldan Salcedo, nakararating lamang matapos tawagan ng anak, ay galit na galit ngunit hindi rin makaimik nang makita ang mga dokumento. Sa harap ng lahat, lumapit si Tavon kay Nerissa. "Nanay, aalis muna tayo rito. Hindi na kayo matutulog sa kwarto ng mga maid kahit kailan." Tumingin si Nerissa sa mansyon. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya natuwa. Ang nasa mukha niya ay sakit ng isang inang nanood sa pagbagsak ng anak na minsan niyang ipinagdasal na umangat. "Dacian," tawag niya. Napatingin ang anak niya, ngunit walang sinabi. "Hindi ko alam kung kailan mo nawala ang puso mo," sabi ni Nerissa. "Pero ipagdadasal kong mahanap mo ulit. Hindi para sa akin, para sa sarili mo." Pagkatapos noon ay inalayayan siya ni Tavon papunta sa pick-up. Sumunod sina Luminara, Atty. Kaylon at Engineer Plaridel. Si Maritesa, Sashi at Obleo ay naiwan sa likod ngunit ngayon ay may pag-asa sa kanilang mga mata. Sapagkat sa unang pagkakataon may taong dumating na hindi kayamanan ng ipinagtakot, kundi katotohanan. Habang umaandar ang pick-up palabas ng gate, tumingin si Nerissa sa side mirror. Nakita niya si Dacian sa harap ng mansyon, mag-isa, napapaligiran ng mga dokumento, opisyal at mga pader na unti-unting nabubunyag ang bitak. Sa loob ng sasakyan, mahina niyang hinawakan ang kamay ni Tavon. "Anak, saan tayo pupunta?" Sumagot si Tavon habang diretso ang tingin sa daan. "Sa lugar na hindi ka kailangang itago, Nay. Sa lugar na ikaw ang uunahin." Hindi dinala ni Tavon si Nerissa sa isang magarang hotel kahit kaya naman niya. Hindi rin niya ito isinakay sa isang mamahaling sasakyan para lang ipakitang mas mayaman na siya kaysa kay Dacian. Sa halip, dinala niya ang matanda sa isang tahimik na bahay sa gilid ng bayan, malapit sa maliit na chapel at sa lumang puno ng akasya kung saan madalas humihinto ang mga tricycle driver kapag tanghaling tapat. Ang bahay ay simple ngunit malinis. May malapad na bintana, may maliit na hardin at may kwartong nakahanda na may sariwang kumot, malinis na unan at mesa na may pitsyel ng tubig.
Pagpasok ni Nerissa, napahinto siya sa pintuan. "Anak," mahina niyang sabi kay Tavon, "kanino itong bahay?" "Sa inyo po muna, Nay," sagot ni Tavon. "Sa akin?" Napalingon siya sa kanya. "Hindi ako sanay ganito." Lumapit si Luminara at marahang ngumiti. "Hindi po ito luho, Nanay. Pahinga po ito." Parang doon pa lang naunawaan ni Nerissa kung gaano siya kapagod. Hindi lang katawan niya ang pagod, kundi pati ang puso niyang ilang taon nagtiis, unawaan at hinintay na maalala ng sariling anak. Nang maupo siya sa gilid ng kama, doon siya unang napaiyak ng walang pinipigilan. Hindi siya humagulgol ng malakas. Tahimik lang siyang umiyak pero bawat patak ng luha ay parang galing sa mahabang panahong hindi niya kayang aminin sa sarili na siya ay inabandona. Umupo si Tavon sa harap niya at hindi sinabi. Hinayaan niya lang umiyak ang babaeng minsang nagpakain sa kanya noong wala siyang mapuntahan. "Nay," marahan niyang sabi matapos ang ilang sandali, "hindi ninyo kailangang magpaliwanag kung bakit ninyo pa rin mahal si Kuya Daishan. Naiintindihan ko." Pinunasan ni Nerissa ang luha. "Masama ba akong ina kung nasasaktan ako para sa kanya kahit siya ang nanakit sa akin?" "Hindi po. Ibig sabihin lang nun, ina pa rin kayo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ninyong bumalik sa pananakit." Kinabukasan, nagsimula ang mas malaking hakbang. Hindi ito kasing bilis ng galit na gustong mangyari ng ilang tao. Hindi basta pinasok ni Tavon ang mansyon para gibain. Dumaan sila sa tamang proseso. Si Atty. Kailun ang nakipag-ugnayan sa Municipal Hall. Si Engineer Plaridel ang nag-submit ng full safety report. Si Luminara ang nagharap ng report tungkol sa kalagayan ni Nerissa, pati na rin sa testimonya ni Sashi, Maritesa at Obleo. Dumating din si Inspector Galeno Viray kasama ang building officials upang kumpirmahin ang mga bitak, tagas at delikadong bahagi ng mansyon. Sa loob ng 3 araw, naging laman ng usap-usapan sa San Esteban ang mansyon ng mga luwalhati Salcedo. Ang dating hinahangaan dahil sa laki at ganda ay biglang kinatatakutan dahil sa mga lumalabas na balita. May nagsabing delikado raw pala ang West Wing. May nagsabing ginamit daw ang pangalan ng matandang ina sa papeles. May nagsabing ang charity dinner ay palabas lamang habang ang tunay na ina ng may-ari ay pinatulog sa kwarto ng mga kasambahay. Sa mansyon, halos hindi na magkandaugan si Daishan. Naglalakad siya sa malawak na salas, hawak ang cellphone, paulit-ulit na tumatawag sa mga investors. "Sir, misunderstanding lang ito. Controlled issue lang, maayos namin." Ngulit isa-isang umaatras ang dating gustong makipagpartner. Ang iba ay hindi na sumasagot. Ang iba naman ay nagpapadala ng sulat na pansamantala nilang ihihinto ang kontrata. Sa isang iglap, ang pangalan na matagal niyang pinakinis sa harap ng mga mayayaman ay nadungisan ng katotohanang hindi na niya kayang takpan. Si Veridiana naman ay galit na galit. Sa kanilang temporary condo, inihagis niya ang isang mamahaling bag sa sofa. "Sabi ko sa iyo noon pa, dapat hindi mo na pinasok sa buhay natin ang matandang iyon." Sigaw niya. Napalingon si Daishan. "Matandang iyon? Ina ko siya." "Ngayon mo lang naaalala?" Matalim na sagot ni Veridiana. "Noon kailangan mong pumirma siya sa papeles, tahimik ka. Nung ayaw mong ipakilala siya sa mga bisita, tahimik ka. Tapos ngayon, ako ang sisisihin mo." Natigilan si Daishan. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang sagutin yon dahil kahit gaano siyang magalit kay Veridiana, alam niyang may katotohanan sa sinabi nito. Siya ang pumirma sa mga desisyon. Siya ang umiwas sa mata ng ina. Siya ang humawak ng walis noong gabing hindi na niya mababawi. Samantala, si Roldan Salcedo ay dumating sa kondo dala ang sariling abogado. Hindi para iligtas ang mag-asawa, kundi para iligtas ang pangalan niya. "Veridiana, kailangan nating ihiwalay ang Salcedo Holdings sa issue ng Luwalhati Construction." Nanlaki ang mata ni Veridiana. "Papa, kasama ka sa suppliers.
Ikaw ang nagrekomenda ng materyales. Wala kang ebidensya. Papa! Matuto kang tumayo sa sarili mong iskandalo. Sagot ni Roldan. Sa mundong ito, ang unang malulunod ay ang hindi marunong bumitaw. Sa puntong iyon naunawaan ni Veridiana na ang klase ng mundong kanyang sinasamba ay walang tunay na pamilya. Kapag maganda ang takbo, lahat ay kakampi. Kapag gumuho ang pader, kanya-kanya ang takbo. Dumating ang araw ng controlled demolition ng delikadong bahagi ng mansion. Hindi ito tulad ng esenang puno ng paghihiginti. May yellow tape sa paligid, may barangay officers, may fire truck na nakaabang, may mga trabahador na may helmet at safety vest. Naroon si Inspector Galeno, Engineer Plaridel, Attorney Kaelun, at mga tauhan ng Municipal Engineering Office. May ilang kapitbahay na nanunood mula sa malayo, ngunit mahigpit ang seguridad upang walang masaktan. Nasa gilid si Nerissa, nakaupo sa plastik na upuan. Ayaw sana niyang pumunta, ngunit sinabi ni Luminara na minsan kailangang makita ng tao ang pagwawakas ng lugar na naging simbolo ng kanyang sakit upang lubos siyang makapagsimula muli. "Nay, kaya ninyo ba?" tanong ni Tavon. Tumingin si Nerissa sa mansion. Minsan nang makita niya iyon sa unang pagkakataon, inakala niyang bunga iyon ng lahat ng sekripisyo niya. Akala niya ang bawat haligi ay patunayan na nagtagumpay ang anak niya. Ngunit ngayon nakikita niya ang ibang mukha nito. Mga pader na itinayo sa lihim, mga bintanang nagtakip sa pang-aapi, at mga silid na maliwanag para sa bisita, ngunit madilim para sa ina. "Kaya ko, pero hindi ako masaya. Alam ko po, hindi ko gustong masira ang bahay ng anak ko. Ang gusto ko lang sana noon, may isang sulok doon na para sa akin." Napayuko si Tavon. "Minsan, Nay, may mga bahay na kailangang gibain dahil delikado na, hindi lang sa katawan, pati sa kaluluwa." Nagsimula ang demolition. Una ay ang retaining wall sa likod. Sa bawat hampas ng makina, umauga ang lupa. Sa bawat pagbagsak ng simento, napapapikit si Nerissa. Hindi niya nakikita ang mansion. Nakikita niya ang batang Dasha na umiiyak dahil walang bagong sapatos. Ang binatang Dasha na nangakong hindi na siya maninihi, at ang lalaking Dasha na nagsabing doon siya matulog sa kwarto ng mga maids. Habang bumabagsak ang unang pader, may tumutulo ring luha sa pisngi niya. Lumapit si Maritesa na pansamantalang pinayagang kunin ang ilang gamit sa staff quarters. "Naios lang po ba kayo?" Ngumiti si Nerissa kahit nangingilid ang luha. "Oo, iha. Masakit lang pala talagang panoorin kapag ang pinangarap mo para sa anak mo, sa huli, iyon din ang naging dahilan ng paglayo niya sa'yo." Si Sashi naman ay may dalang maliit na bag ng damit. Takot pa rin siya, ngulit mas magaan na ang mukha niya kaysa noong nasa mansion siya. Obleo ay bitbit ang ilang paso ng halaman na nailigtas niya. "Hindi ko po kayang iwan ng mga ito. Kahit ang bahay na ito ay puno ng sama ng loob, may mga halaman pa ring lumaki ng maayos." Napangiti si Nerissa. "Dalhin natin. Baka sa bagong lugar mas maganda ang tubo nila." Iyon ang unang beses sa maraming araw na numiti ng bahagya si Tavon. Pagkatapos ng demolition sa delikadong bahagi, lumabas na mas maraming ebidensya. May mga bakal na manipis kaysa nakasaad sa plano. May hollow blocks na madaling mabasag. May drainage na hindi tama ang pagkakagawa. Si Engineer Plaridel ay napailing habang sinusuri ang mga ito. Kung may malakas na lindol o tuloy-tuloy na ulan, pwedeng may madamay na tao. Mabuti na lang at napa-inspect ito. Hindi alam ni Nerissa kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Kung hindi dumating si Tavon, maaaring isang araw ay guguho ang bahaging iyon habang naroon sina Maritesa, Sashi, Obleo at iba pang tauhan. Sa mga sumunod na linggo, hindi pinabayaan ni Tavo ng mga empleyadong nawalan ng tirahan at trabaho dahil sa closure ng mansion. Pinaupahan niya muna sila sa isang maliit na apartment compound. Binigyan ng allowance habang inaayos ang kanilang employment records. Tinulungan ni Luminara si Sashi na mag-apply sa scholarship program. Si Maritesa naman ay tinanong ni Tavon kung ano ang pangarap niya. "Sir, ako?" Nagulat na tanong ni Maritesa. "Wala na po yata akong panahon mangarap." "Bakit naman?" tanong ni Tavon. "Matanda na po ako.
Sanay na akong magluto para sa bahay ng iba. Nasa tabi nila si Nerissa, tahimik na nakikinig. Bigla siyang nagsalita. Kung marunong kang magluto para sa ibang tao, kaya mo ring magluto para sa sarili mong pangalan. Doon nabuo ang idea ng isang livelihood center. Hindi ito bigla ang negosyo o pabigla-biglang proyekto. Nagsimula ito sa usapan sa maliit na mesa habang umiinom sila ng kape. Sinabi ni Tavon na may legal na bahagi ng lupang dating pag-aari ni Nerissa na maaari pang mabawi o magamit habang nililitis ang iba pang property dispute. Sa tulong ni Attorney Kailun, sinimulan nilang ayusin ang dokumento. Sa tulong ni Engineer Plaridel, gumawa sila ng plano para sa maliit, ngulit matibay na busali. Sa tulong ni Luminara, inalam nila kung sino-sino sa bayan ang nangangailangan ng kabuhayan. Anong ipapangalan natin? Tanong ni Tavon isang hapon. Nasa harap nila ang lumang makinang panahin ni Nerissa. Napahawak ang matanda sa gilid nito. Ilang taon niyang ginamit yon para buhayin si Daishan. Ilang libong tahi ang dinaanan ng mga kamay niya. Ilang gabing puyat, ilang luhang pinahid, ilang pangarap ang nabuo sa tunog ng karayom. Bahay sinulid, sabi niya. Kasi kahit punit ang buhay, minsan kaya pang tahiin. Bahay sinulid ni Nerissa, dagdag ni Tavon. Umiling siya. Wag na ang pangalan ko. Bakit po? Hindi ako sanay. Ngumiti si Tavon. Panahon na para masanay kayo na hindi kayo itinatago. Hindi nakasagot si Nerissa. Napatingin lang siya sa labas, kung saan inililipat ni Obleo ang mga halamang nailigtas mula sa mansyon. Parang simbolo iyon ng buhay niya, nabunot sa lugar na nanasakit, ngulit maaaring itanim muli sa mas maayos na lupa. Samantala, lalong gumulo ang kampo ni Daishan at Veridiana. Lumabas ang report ni Nimwel Arandia tungkol sa ledger. May mga supplier na nagbigay ng pahayag. May mga dating tauhan na nagsabing pinapapirma sila sa delivery records na hindi tugma sa tunay na materyales. At habang dumarami ang ebidensya, unti-unting tumitigil ang dating maingay na depensa ni Daishan. Isang hapon, dumating siya sa temporary house ni Nerissa. Wala siyang kasamang abogado, wala si Veridiana, wala ang dating tindig na mayabang. Nakasuot siya ng simpleng polo, hindi planchado at halatang ilang gabi nang walang maayos na tulog. Si Tavon ang unang nakita sa kanya sa gate. Anong kailangan mo? Tanong ni Tavon. Gusto kong makausap si Ma. Para saan? Para sabihing kasalanan na naman niya? Napayuko si Daishan. Hindi. Lumabas si Nerissa mula sa loob. Nang makita niya ang anak, saglit siyang napahawak sa pinto. Kahit gaano kasakit ang ginawa nito, may bahagi pa rin ng puso niya ang naghahanap sa batang minsan niyang kinumutan sa gabi. Daishan, sabi niya. Ma, sagot nito, halos pabulhom. Pinapasok siya ni Nerissa sa maliit na sala. Naupo sila sa magkabilang upuan. Si Tavon ay nanatili sa pinto. Hindi nakikialam, ngunit hindi rin umaalis. Matagal na katahimikan ang namagitan. Ma, simula ni Daishan, sinira ni Tavon ang lahat. Hindi kumibo si Nerissa. Tumingin lang siya sa anak at sa tinging iyon, parang napahiya si Daishan sa sarili niyang unang sinabi. Hindi, nabawi niya, napapikit. Mali, hindi niya sinira. Lumabas lang siguro ang matagal ko nang tinatago. Tahimik pa rin si Nerissa. Nagagalit ako, patuloy ni Daishan. Kay Tavon, kay Veridiana, kay Papa Roldan, sa lahat. Pero kapag mag-isa ako, Ma, ang mukha mo nung tinamaan ka nung walis ang nakikita ko. Naninginig ang labi ni Nerissa, ngulit hindi siya nagsalita. Hindi ko alam kung paano ako naging ganoon. Noon, pangarap ko lang na hindi na tayo pagtawanan, na hindi na ako tawaging anak ng mananahi, na hindi na ako maawa sa sarili ko kapag nakikita ko ang mga kaklase kong may kotse, may bakasyon, may bagong gamit. Akala ko kapag yumaman ako gagaan ang lahat. Pero habang yumayaman ako,
Lalo akong natakot na malaman ng tao kung saan ako galing. Dahan-dahang tumayo si Nerissa. Lumapit siya sa lumang makinang panahi sa sulok at hinawakan iyon. Dito nagsimula ang sapatos mo, Daishan. Dito nagsimula ang tuition mo. Dito nagsimula ang unang puhunan mo. Hindi sa kahihiyan, sa tahi, sa pawis, sa puyat, sa pagmamahal. Napatakip si Daishan sa muka. Ma, patawarin mo ako. Napapikit si Tavon sa pinto. Matagal niyang hinintay ang salitang iyon. Ngunit alam niyang hindi sapat ang isang paghihingi ng tawad para mabura ang lahat. Tumingin si Nerissa sa anak. Daishan, hindi ko alam kung kaya kong bitawan agad ang sakit. Anak kita, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik ako sa dati na tatahimik na lang habang ginagamit mo ang pagmamahal ko para makalusot. Anong gagawin ko? Tanong ni Daishan parang batang naliligaw. Harapin mo ang ginawa mo. Sagot ni Nerissa, hindi sa akin lang. Sa mga tauhan mong tinakot mo, sa mga taong niloko mo, sa sarili mong konsensya. Napaiyak si Daishan, ngulit hindi siya niyakap agad ni Nerissa. Hindi dahil wala na siyang pagmamahal, kundi dahil sa unang pagpakataon natutunan niyang ang pagmamahal ng ina ay hindi dapat maging lubid na ginagamit para itali siya sa pananakit. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagsimula ang formal na kaso. Pumirma ng affidavit si Maritesa. Si Sashi sa tulong ni Luminara ay nagbigay ng salaysay tungkol sa nangyari sa Holmey at sa matagal na pangmamaliit sa mga kasambahay. Si Oblio ay nagsalita tungkol sa structural warnings na binaliwala. Si Nimuel ay nagbigay ng kompletong ledger. At si Attorney Keylon ay maingat na inayos ang kaso upang hindi ito maging simpleng eskandalo lamang, kundi tunay na paghahanap ng hustisya. Si Viridiana ay nagtangkang umalis papuntang Singapore, ngunit naharang dahil sa hold departure order na may kaugnayan sa financial fraud investigation. Si Roldan naman ay nagbigay ng pahayag na wala raw siyang alam, ngulit may lumabas na purchase records na nag-uugnay sa kanya sa substandard materials. Unti-unti, ang mga taong sanay magtago sa pera at koneksyon ay napipilitang humarap sa batas. Sa kabilang banda, nagsimula ng itayo ang bahay sinulid ni Nerissa. Maliit lang muna ang gusali, may silid para sa pananahi, kusina para sa food training, opisina para sa records at maliit na hardin sa gilid. Si Oblio ang unang nagtanim ng gumamela. Si Maritesa ang nagluto ng unang merienda para sa mga trabahador. Si Sashi ang gumawa ng simpleng listahan ng mga babaeng gustong sumali sa training. Isang hapon habang pinagmamasdan ni Nerissa ang pundasyon ng bagong gusali, lumapit si Tabon sa kanya. Nay, hindi ito kasing laki ng mansyon. Ngumiti siya. Hindi naman kailangang malaki ang bahay para maging tahanan. Tumingin siya sa lugar na dating bahagi ng pangarap niyang pamilya, ngayon ay unti-unting nagiging lugar para sa mga taong minsang itinulak sa gilid. Hindi pa tapos ang kaso, hindi pa buo ang sugat, hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging huling kapalaran ni Daishan, Viridiana at Roldan. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na nakatingin si Nerissa sa nakaraan na parang binlango. Sa halip, nakatingin siya sa itinatayong pader ng bahay sinulid. Hindi mataas, hindi marangya, ngunit matibay. At sa puso niya, may tahimik na panalangin na sana ang mga punit na bahagi ng buhay nila kahit hindi na bumalik sa dati ay matahi sa paraang hindi na muling madaling mapunit. Lumipas ang 1 taon mula nang unang maitayo ang pader ng bahay sinulid ni Nerissa. Ang dating bakanting lote na puno ng damo, bato at alaala ng dating mansyon ay unti-unting nagiging isang lugar na may ingay ng buhay. Hindi ito kasing laki ng mansyon ni Daishan noon. Walang marmol na sahig, walang chandelier, walang malalaking gate na parang naghihiwalay sa mayaman at mahirap. Ngunit sa bawat sulok nito, may init na hindi kailanmang nararamdaman ni Nerissa sa bahay ng sariling anak.
Tuwing umaga, maririnig ang tunog ng makinang pananahi mula sa silid sa kaliwa. Doon nagtuturo si Nerissa sa mga babaeng minsang nawalan ng trabaho, mga inang iniwan ng asawa, mga dating kasambahay na hindi nakatapos ng pag-aaral at ilang kabataang gustong kumita ng marangal. Sa kusina naman, si Maritesa ang namamahala. Ang dating kusinerang takot magsalita sa mansyon, ngayon ay tinatawag ng Chef Tessa ng mga trainees. Hindi man siya nakapag-aral sa culinary school, ang bawat lutong itinuturo niya ay may kasamang tiyaga, tamang presyo at pangarap. Hindi sapat na masarap ang luto, sabi ni Maritesa habang tinuturuan ng mga babae gumawa ng empanada. Dapat marunong din kayong magkwenta. Kapag mahal ninyo ang ginagawa ninyo pero hindi nyo alam ang puhunan, malulugi kayo kahit pagod na kayo. Sa hardin, si Oblio naman ang abala sa pagtatanim ng mga gulay at bulaklak. Ang ilang paso na inailigtas niya mula sa lumang mansyon ay namulaklak muli. May gumamela, santan, basil, siling labuyo at malunggay. Madalas sabihin ni Oblio sa mga batang dumadaan, ang halaman parang tao. Kapag inilipat mo sa mas makayos na lupa at diniligan mo ng tama, kaya pa ring mabuhay kahit akala mo nalanta na. Si Sashi, na dating nanginginig sa bawat tawag ni Viridiana, ay isa ng scholar. Nag-aaral siya ng business administration sa bayan at tumutulong sa bahay sinulid tuwing hapon. Siya ang nagtuturo sa mga nanay kung paano mag-picture ng produkto, mag-post online at makipag-usap sa customer nang hindi nagpapalugi. May dala siyang notebook araw-araw, puno ng orders, resibo at listahan ng mga nananay na natutulungang kumita ng marangal. Nay Nerissa, masayang sabi niya isang hapon, may order po tayo ng 50 bilaw ng kakanin para sa seminar ng munisipyo. Napatingin si Nerissa sa kanya habang tinatapos ang tahi sa isang palda. 50? Kaya ba natin iyon? Tumawa si Maritesa mula sa kusina. Kaya natin, Nay. Noon nga, isang buong mansyon ang pinapakain ko mag-isa. Ngayon pa kaya na may kasama akong 10 trainee. Napangiti si Nerissa. Ang dating mga taong itinuring na utusan ay unti-unti nang nagiging haligi ng sariling kabuhayan. Hindi niya inakala na sa edad niya, makikita pa niyang ang mga kamay na dati nanginginig sa takot ay kaya palang lumikha ng bagong simula. Ngunit habang umuunlad ang bahay sinulid, hindi pa tapos ang kabanata ng sakit. Nakatakda na ang huling pagdinig sa kaso ni Dacian, Viridiana at Roldan Salcedo. Sa loob ng 1 taon, maraming beses nang nagpabalik-balik sa korte sina Nerissa, Tavon, Attorney Kailon, Nimwel, Maritesa, Sashi at Obleo. May mga araw na halos hindi makatulog si Nerissa dahil alam niyang kailangan niyang muling marinig ang mga ginawa ng sariling anak. May mga gabing hawak niya ang rosaryo. Nagtatanong kung tama ba ang hinayaan niyang mangyari. Isang gabi bago ang huling pagdinig, nadatnan siya ni Tavon sa veranda ng bahay sinulid. Tahimik siyang nakaupo, nakatingin sa mga ilaw sa maliit na hardin. Nay, hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Tavon. Hindi ako dalawin ng antok, anak. Umupo si Tavon sa tabi niya. Iniisip ninyo si Kuya Dacian. Tumanggo si Nerissa. Kahit anong gawin ko, anak ko pa rin siya. Kapag iniisip kong bukas malalaman ng parusa niya, sumasakit ang dibdib ko. Gusto ba ninyong atrasan ng kaso? Matagal bago sumagot si Nerissa. Noon siguro, oo. Noon handa akong lunukin lahat basta wag lang siyang mapahamak. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kung ililigtas ko siya sa bunga ng ginawa niya, lalo ko lang siyang itutulak sa kadiliman. Ang taong hindi pinapanagot, hindi natututong magsisi. Tahimik na napatingin si Tavon sa kanya. Sa ulang pagkakataon nakita niya hindi lamang ang inang nasaktan, kundi ang babaeng natutong tumayo para sa sarili. Kinabukasan, maaga silang dumating sa korte. Simple lang ang suot ni Nerissa, puting blouse, kulay abong palda at lumang rosaryong nakapulupot sa kamay. Nasa tabi niya si Tavon habang si Attorney Kailon dala ang huling dokumento. Naroon din sina Luminara, Maritesa, Sashi, Obleo, Nimwel at Engineer Plaridel. Hindi sila pumunta para manood ng pagbagsak ng tao. Pumunta sila upang makita ang pagsasara ng sugat na matagal na nilang dala.
Ilang sandali pa, pumasok sina Dacian, Veridiana at Roldan Salcedo. Iba na ang itsura nila kumpara noon. Wala na ang yabang sa kilos ni Dacian. Payat siya, maputla, at halatang maraming gabing walang tulog. Si Veridiana naman ay nakasuot pa rin ng maayos, ngunit hindi na kasing taas ang noo. Si Roldan, bagamat pilit pa ring matikas, ay halatang nabawasan na ang dating kumpiyansa. Nang magsimula ang pagdinig, binasa ang mga napagkasunduang hatol at pananagutan. Si Roldan at Veridiana ay haharap sa mas mabibigat na parusa dahil sa financial fraud, paggamit ng substandard materials at pagtatangkang itago ang mga dokumentong nagpapatuloy sa pandaraya. Ilang ari-arian nila ang ipapasa ilalim sa garnishment upang mabayaran ang mga naapektuhan at ang mga kontratang nilabag. Si Dacia naman ay umamin sa bahagi niya sa maling paggamit ng pirma ni Nerissa, panlilinlang sa titulo at pababaya bilang may-ari ng kumpanya. Dahil sa pag-amin, pakikipagtulungan sa investigasyon at pagsuko ng mga ari-ari ang nakuha sa pandaraya, hindi siya hahatulan ng pinakamabigat na pagkakakulong. Ngunit papatawan siya ng malaking bayad pinsala, mahigpit na probation, community service at permanenteng pagbabawal na humawak ng posisyon sa construction business habang hindi natatabos ang mga kondisyong itinakda ng korte. Nang marinig iyon ni Nerissa, napapikit siya. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya nadismaya. Ang naramdaman niya ay lungkot at ginhawa na magkahalo. Lungkot dahil ang anak niya ay humantong sa ganito. At ginhawa dahil sa wakas, hindi na kailangang pagtakpan ng katotohanan. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas sila sa hallway ng korte. Naroon si Dacian, nakatayo malapit sa bintana. Ilang sandali siyang nag-atubili bago lumapit kay Nerissa. "Ma!" Mahinang tawag. Tumigil si Tavon, ngulit hindi humarang. Alam niyang ang sandaling ito ay kailangang pagdaanan ni Nerissa nang siya mismong magpapasya. Tumingin si Nerissa kay Dacian. "Ano iyon, anak?" Sa unang pagkakataon, hindi umiwas ng tingin si Dacian. Nangingililang luha niya. "Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad, pero gusto kong sabihin sa harap mo, hindi ako biktima rito. Ako ang gumawa ng mali. Ikaw ang niloko ko. Ikaw ang ikinahiya ko. Ikaw ang dapat kong ipinagmalaki." Tumulo ang luha ni Nerissa, ngulit na natili siyang nakatayo. "Matagal kong hinintay marinig iyan," sabi niya. "Mapapatawad pa ba ako, ma?" Huminga ng malalim si Nerissa. "Pinapatawad kita bilang anak ko, pero hindi ibig sabihin nun ay ibabalik ko agad ang tiwalang sinira mo. Ang tiwala, anak, hindi hinihinging isang beses. Pinapatunayan araw-araw." Tumango si Dacian, umiiyak na parang batang natalo sa sariling kayabangan. "Tatanggapin ko, kahit gaano katagal." Lumapit si Tavon kay Dacian. Saglit silang nagkatitigan. Matagal na sugat ang nasa pagitan nila. Inggit, pagtatakwil, pag-aagawan sa pagmamahal ng ina. Ngulit sa araw na iyon, wala nang kailangang patunayan si Tavon. "Kuya," sabi niya, "hindi mo kailangang talunin ako para mahalin ka ni nanay. Matagal ka na niyang mahal. Ikaw lang ang hindi naniniwala." Napayuko si Dacian. "Alam ko na ngayon." Hindi sila nagyakapan. Hindi pa ganun kadali. Ngunit sa pagitan nila, may unang pinto na bumukas. Hindi para bumalik sa dati, kundi para magsimula sa mas totoo. Lumipas pa ang ilang buwan. Sinimula ni Dacian ang community service niya sa compound ng bahay sinulid at sa housing project na itinayo sa dating bahagi ng mansyon. Hindi siya binigyan ni Tavon ng posisyon. Hindi siya pinaupo sa opisina. Nagsimula siya sa bodega, taga-ayos ng stocks, taga-deliver ng tela, taga-bitbit ng mga kahon ng produkto. Maraming beses siyang napagod. Maraming beses din siyang napahiya kapag may nakakakilala sa kanya. Isang araw, habang nagbubuhat siya ng kahon ng tela, linapitan siya ni Sashi. "Sir Dacian, doon na lang po ninyo ilagay." Napatingin siya rito. "Huwag mo na akong tawaging sir. Dacian na lang." Nag-alanganin si Sashi, pagkatapos ay tumanggo. "Sige po, Kuya Dacian." Natigilan siya sa tawag na iyon.
Hindi iyon pagbura sa ginawa niya, kundi maliit na senyales na may mga taong marunong magbigay ng pagkakataon kapag nakikita nilang nagsisikapang magbago. Samantala, si Veredana ay nahatulan at dinala sa pasilidad kung saan niya haharapin ng parusa. Sa huli nilang pagkikita ni Dacian, hindi na sila nagsigawan. Pagod na silang pareho. Minahal ba talaga natin ang isa't isa? Tanong ni Veredana. Mapait ang ngiti. Matagal bago sumagot si Dacian. Siguro, minahal natin ang itsura ng buhay na gusto nating ipakita sa iba. Tumalikod si Veredana at sa unang beses, wala siyang naisagot. Si Roldan naman ay tuluyang nawalan ng malaking bahagi ng negosyo at koneksyon. Ang dating lalaking sanay magdikta sa iba ay napilitang harapin ang mga dokumentong akala niya noon ay kaya niyang bilhin ng katahimikan. Sa bahay sinulid, lalong lumaki ang epekto ng proyekto. Nakapagbukas sila ng maliit na tindahan sa harap kung saan ibinibenta ang kakanin, apron, eco bag, kurtina at uniforme. May maliit na karatula sa pinto, gawa ng kamay, gawa ng pagbangon. Si Maritesa ay may sariling catering orders na. Si Sashi ay nakapasa sa unang taon sa kolehiyo. Si Obleo ay nagturo sa mga bata ng urban gardening tuwing Sabado. Si Nimuel ay nag-volunteer pa rin bilang bookkeeper at kaulanan ay naging opisyal na finance advisor ng Livelihood Center. Isang hapon habang papalubog ang araw, tinawag ni Nerissa si Tavon sa silid pananahi. May hawak siyang lumang kahong-kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may maliit na kamisetang kupas na, maiingatang nakatikpol at isang liham na nanilaw na ang papel. Ano po ito, nanay? Tanong ni Tavon. Ito ang unang damit na tinahi ko sa iyo nung bata ka pa. Maluwag pa yan sa iyo noon pero ayaw mo nang hubarin dahil sabi mo, unang damit mo na hindi pinaglumaang basahan. Napangiti si Tavon, ngunit agad ding namasa ang mata. Iningatan niyo pa po. Sabi niya, lahat ng anak ko ay may itinago akong alaala. Ito ang sa iyo. Inabot niya ang liham. Binasa ni Tavon ang unang linya at doon pa lang ay nanginginig na ang kamay niya. Hindi kita pinanganak, pero pinili kitang mahalin. Hindi niya matapos agad ang sulat. Napaupo siya at napahawak sa mukha. Buong buhay niyang inakala na kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang tawaging anak. Ngulit sa simpleng liham na iyon, naunawaan niyang matagal na pala siyang tinanggap. Nay, garalgal ang boses niya, akala ko po noon ampun lang ako. Hinawakan ni Nerissa ang kamay niya. Walang lang sa anak. Hindi ka kulang, Tavon. Iba lang ang daan kung paano ka dumating sa buhay ko. Sa labas, nakita nila si Dacian na tahimik na nag-aayos ng mga sako ng lupa sa hardin habang tinuturuan ni Obleo ang ilang bata. Hindi pa buo ang lahat. Hindi pa tapos ang proseso ng paghilom. Ngunit wala na ang dating takot, pagtatago at pangangalnista. Makalipas ang ilang linggo, binuksan ang bagong community housing sa lugar na dating kinatatayuan ng mansyon. Simple ang mga bahay, ngunit sigurado, legal, at may espasyo para sa mga pamilyang magsisimula muli. Sa gitna nito ay ang bahay sinulid, bukas sa lahat ng gustong matuto at bumangon. Sa araw ng pagbubukas, hindi nagbigay ni Nerissa ng mahabang talumpati. Tumayo lamang siya sa harap ng mga tao, hawak ang gunting para sa ribbon cutting at tumingin sa mga mukha ni Tavon, Dacian, Maritesa, Sashi, Obleo, Luminara, Attorney Keylon, Nimuel at Engineer Paridel. Noon, Sabi niya, akala ko ang bahay ay lugar na may pader, bubong at kwarto. Pero natutunan ko ang tunay na tahanan ay kung saan hindi ka ikinahihiya, hindi ka sinasaktan, at hindi ka pinapatulog sa gilid ng buhay. Tahimik ang lahat. May mga bagay na guguho dahil mali ang pagkakatayo, pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Minsan, kailangan lang magsimula ulit, mas maliit, mas simple, pero mas matibay.
Pagkatapos niyang gupitin ang ribbon, pumalakpak ang mga tao. Hindi iyon palakpak ng mga mayayamang bisita sa isang Peking charity dinner. Iyon ay palakpak ng mga taong nakakita ng tunay na pagbangon. Sa huling tagpo, makikita si Nerissa sa silid panani. Tinuturuan ang isang batang ulila kung paanong magsulsi ng punit na damit. Nakaupo sa malayo si Tavon, inaayos ang mga plano ng expansion ng Livelihood Center. Sa labas, si Dakyan ay tahimik na nagbubuhat ng mga bagong tela, walang reklamo, walang yabang. Si Sashi ay tumatawa habang tinutulungan si Maritesa sa orders. Si Obleo ay nagdidilig ng gumamela na minsang galing sa lumang mansyon. Tinignan ng munting batang ulila si Nerissa at nagtanong, "Nanay, kapag punit na po ba, pwede pa ring ayusin?" Ngumiti si Nerissa. Hinawakan niya ang tela, ipinasok ang sinulid sa karayom at marahang sinabi, "Oo anak, ang punit hindi laging tinatapon, minsan tinatahi. Pero dapat matibay ang sinulid at dapat hindi na paulit-ulit pinupunit ng taong hindi marunong mag-ingat." At sa munting bahay na iyon, sa gitna ng mga makinang panani, halakhak, luha at panibagong pangarap, natapos ang lumang sakit ni Nerissa. Hindi perpekto ang pamilya niya, ngulit totoo na. Hindi na siya itinago, hindi na siya pinalayas, at higit sa lahat, hindi na siya nagmamakaawa ng puwang sa buhay ng iba. Dahil sa wakas, mayroon na siyang sariling tahanan, sariling pangalan, at sariling kapayapaan.